Magandang umaga mga kasapi. Ngayon pong araw ay pupunta po tayo ngayon dun sa aking mini room na mga nilalagyan ko ng sisiw ngayong napisa ng May, April 2025. Ang ginagawa ko po ngayon at nakita ko mas maganda itong nangyari kasi halos walang mortality, maganda ang mga pagpipisa at saka maganda ang paglaki ng mga sisiw. Makikita mo ngayon na malulusog, mga bilog na bilog ang mga katawan at saka hindi bumabagsak ang mga pakpak ng mga sisiw. Ang ngayon ang ginagawa ko na po 50 eggs o 50 plus na eggs, ilalagay ko na sila sa incubator. Tapos after 2 days, maglalagay uli yung collection, ilalagay ko na ng ilalagay. 2 days po or 2 3, 4. Yung 4, pinakamatagal na po yun. Nilalagay ko na. So, ang kagandahan nito, bihira po yun na sasayang na itlog kasi lahat naman sila fertile. Kuminsan kasi pag ikaka-stock, kuminsan nagkakaroon ng aksidente, nababasag, o kaya kinakagat, pinaglalaroan ng mga daga o pusa. So, eto diretso na. Diretso ko nang nailalagay sa incubator. Kasi kuminsan, after every day na siyang kinukuha, patapos after 2 days, saka ko na siya inilalagay sa incubator. Kung pumisaman siya, 30, 40 pieces na itlog, okay na yon. Ilalagay ko na sa isang maliit na kahon. Pagkatapos, after nun, ilalagay ko na sila doon sa tent. Mga ilang araw, mga isang araw. After 1 day, ilalagay ko naman sila doon sa tent. Doon sa karton, nangihingi lang ako dyan sa tindahan. Sa karton, lalagyan ko lang ng sapin na papel o dyaryo. Tapos, kinabukasan, ilalagay ko naman na sila doon sa may rice hull na tent. So, bumili ako sa Shopee, mura lang, nasa 400 plus lang yung bawat tent. So, maganda mga kasapi, ibinabahagi ko po ito sa inyo para doon sa mga katulad ko na nag-uumpisa pa lamang ay makapulot po kayo ng idea. Pwede nyo po subukan, baka po makatulong. So, yun lang po mga kasapi. Tara, samahan nyo po ako. Pupunta po tayo doon sa mga sisiw dito po sa aming bahay. Ito yung bagong baba. May 9 ito pinisa. May 9 bagong baba lang yan. Kahapon ko yan ibinaba, ngayon ko lang pinapakain. Kahapon maghapon silang tubig, walang pagkain. Ayan, tubig naman sila ngayon at saka patoka. First time nilang kumain. Napansin ko pagka hindi ko muna pinapakain sa unang babae, ayan, wala man lang namatay, wala man lang nanghina. Kumbaga sa inilalabas muna nila lahat ang mga laman ng bituka nila bago sila kumain, mag-intake ng pagkain sa intestine nila. Mas maganda ginutom. In-empty ko muna, tubig lang kahapon. Ito mga kasapi, ang ating mga sisiw. Ito yung April 25 na napisa. Ayan. Malalaki na. Malalaki na sila, malalakas. Diyan mga kasapi, wala dyan nagkasakit, wala dyan namatay. Simula nung diyan ko ilagay sa tent. At saka itong tent nasa loob ng room. April 25. So ngayon ay May 10. So 15 days or more. Kung ang April ay May 31, di 16 days na siguro. Ayan sila. Ito naman yung April 26.
kinabukasan nagpisa rin. Kasi ang ginagawa ko dyan ay pag may naipon na ako ng itlog na pang isang tray, yung 50 plus na tray, yung kulay yellow, inilalagay ko na. Sakat marami. One day lang ang pagitan, inilagay ko na rin sa incubator. Pero usually 2 days, 3 days, 4 days ang pagitan ng mga sisiw ng pisa pag ako naglalagay sa incubator. Kasi ang purpose ko naman hindi kung sabay-sabay na 200 pieces na itlog ang ilalagay natin, ay ihiwa-hiwalay ko rin naman sa ganito ko rin ilalagay 50 saka 50 sa bawat mga tent. So okay na rin yan para hindi na ma-stack ang itlog, diretso na kaagad sa incubator. So ito pa yung yung listahan ko, April 28. Ito naman, ito naman ay May 1. Mayroon na akong May 1, May 3, at saka May 7. 4 days ang pagitan. Ayan, ang lalakas nila. Mas maganda talaga ang sisiw pagka nandito sa loob ng kwarto. Mainit. Basta't ang tubig, pagkakainom nila, papalitan mo na rin. Hindi ka ibinababad. Pinakamatagal niyang tubig na yan ay 1 oras. Palit na rin. Lalagyan ko yan after. Mamaya naman pagka nag-snack sila, every 2 hours papakainin ko sila. 2 or 3 hours. Depende sa availability po ng magpapatuka. Pero hindi ang bababa sa 4 na beses papatukain sa isang araw. Yan, tingnan nyo mga kasapi, mga brusko. Ayan o, yan. Brusko na yan o. Karamihan dyan ay white, tapos kanaway, yan, tsaka yung sweaters na ganda rin yan yabang na ng forma. Yung langaw hindi nakakapasok dito. Ganda nung yabang na. Lalo na dito, ang dami rito may ang yabang nito. Dito din, halos mga bilog-bilog ang katawan. Ginagawa ko dyan mga kasapi, yung first day nila, tubig na may asukal sa maghapon. Yung common na ginagawa ng mga breeder. Hindi ko muna pinapakain sa unang araw ng pagbaba nila mula sa incubator.
may mga sweaters. Yeah. Ang ganda mga kasaping tingnan. Kakatawa. Ayan. Ayan yung mga sinibalang. Sinibalang yan kasi gawa ng ang tatay niyan ay puti, patapos yung white kelso, tapos yung nanay ay mga mayahin, yung Gilmore. Ito naman yung May 3. Ayan mo, malalaki na rin. Malalaki na rin yan, May 3. Ilang araw na yan. 7 days, 1 week na. 1 week old. Malabo pag ito naman yung May 7. Ito yung May 7 2025. May 7 2025. Pag malalaki na yan, pag mga 2 months 3 months na yan, halos magkakalsin laki na yan kasi days lang ang pagitan. Ala, meron. Kakakain lang yan. 1 oras pala ang pagitan. Takaw. Hindi sila nahihirapan. Buwelo. Ay kung yan ay magkasama dun sa isang ano yan. Kasi 1 day ang pagitan yan. Ng pisa. Hindi nahihirapan. Duelo sila, lahat nakakakain. Yan, ganda rin ito. Tungkol sa ito. Mga gray ang karamihan dito, gray. Yan, saka mga puti. Basko din itong puting to. Yung puting to. Yan. Ang laki ng katawan. Bilog na bilog. Kakatawa. May nag-away dyan. Pinaghiwalay ko. Baka maanahan ng buntot. Yung pa ang problema, kung minsan pagka-crowded, nagkakanibalism. Tinutukan ng feather pecking, tukan ng balahibo, tapos pag dumugo, wala na, pinagtutulungan na, kinakain na nila hanggang sa mamatay. Mabuhay man, wala na, reject din. Bawas ng pakpak, sa pangit. Kaya mas maganda to. 50, 40 pieces sa isang lalagyan. Mas maganda kung 30 lang. Sige ito, astig. Yan. Yung white na yan. Wow, astig. Lalaki na yan. Ang daming lalaki. Yan. Yung lulusog. Merienda time. Yan. Dapat ang bawat tent talaga wag marami. Tama lang yung mga 30, 40 hanggang 50. Para lahat sila nakakabuelo, nakakakain, walang naapi. Kapakainin ko din to. Ayan sila mga kasapi. Malulusog. Ayan, may kanaway. May sweaters. Itong sweaters na to, anak na to nung kay Red Game Farm, kay Edwin Arañez.
Yan, broodcock na yan ay pinahiram sa akin ng aking pamangkin na kumuha kay Red. Pinahiram ko yung straight comb na Dalusapi 5K sweater. Straight comb Guapings yung tatay niyan. Ayan. Tapos inano ko din siya sa 5K sweater na babae. Straight sweaters yan. Kaso kay EAJ ang mga babae. Ito. Yan. Yung pulang yan. Yan sweaters. Tapos yung mga whites naman na yan ay kay B-Boy. White Kelso over Gilmore ni EAJ. Maganda rin ang broodcock niya. Sigurado yan, meron na ako niyang ano. Tapos ito, dito naman ay ayun, may mga kanaway din. Ayan.